Hi guys! This is Nasby Gaming. Ako na naman ngayon na magtuturo sa inyo kung paano natin aaralin ng cards ng Samurai. Yan! Samurai naman guys. So yung hindi natin mga ginagamit na sino yung ating pag-aaralan. Yung mga skills muna nila. Guys, punta tayo ngayon sa ating deck. Yan, punta tayo sa ating deck. And then, punta tayo sa number 5. Number 5 na lang. Remove natin to. Tap natin guys. And pupuntahan natin ngayon yung ating Samurai. So check natin guys yung kanilang skill. Yan, Samurai guys. Basta yung long hair, Samurai yan. Ang unang skill na ating titingnan ay ang Cruciform. So, attacks a single enemy and all adjacent squares below right and left with 1 to 8 damage. If the target is a breaker, the attack will be critical. So guys, yan. Malakas siya sa breaker. Matic critical yan. 128 damage siya. Tapos siya yung pa-X. Pa-X yung tatamaan. So, malakas yan guys. Pagka yung kalaban natin is naka-X yung positioning. Guys. So, next naman natin guys, itong Meditation. Gain 2 energy. Inflicts itself the effect of the attack ability for the next turn is increased by 36%. Yun guys. So, mag-gain tayo ng 2 energies next turn. And then, lalakas pa yung damage ng 36%. Lahat ng skill na gagamitin ng ating Samurai. Yan yung kagandahan dyan. Nag-gain ka na ng energy. Nakakuha ka pa ng increase na damage, 36%. Sobrang laking bagay, guys. So, X natin to guys. Next one is Ronin, yung Summon. Summons one Ronin to an empty square. 166 HP. Attacks the nearest enemy in a vertical line with 110 damage. Yan no? Sa vertical line, pag inatake niya, 110 damage yun. So, sobrang sakit nito. Lalo pagka yung kalaban nyo, ang positioning nila is naka-vertical. Next naman natin guys, itong Craving. Yung Craving naman, inflicts all enemies with the effect of 17% attack down until the end of the next turn. Pagka na inactivate natin itong Craving, yung 17% na attack down niya, hanggang next turn pa yon. Kunyari, ngayon, nagamit mo to, ngayong round 5, hanggang round 6, meron pa silang 17% attack down. Ang ganda nito guys, para dun sa mga damage type na Xeno. Next naman guys, is itong Kamaitachi. Attacks disabling formation, so kahit saan siya guys. Single target siya, pero kahit saan. Kahit nasa likod siya ng nasa front, basta kahit nakatago siya, tatamaan siya. Also becomes counter status and inflicts damage of 50%. So, 50% yung babalik sa kalaban kapag na-activate natin yon before sila maka-hit. So, kailangan mabilis yung speed ng ating Samurai. Next naman natin guys, itong Aerial Flow. So, attack the nearest enemies in the row. So, yon kapag meron siya guys na kasama sa row, mas tataas yung damage niya. O hindi naman siya horizontal attack, pero kapag may kasama lang sa row, tsaka siya tataas yung damage ng 150%. Kung ang damage niya guys is 45, ilan ba ang 150% nun? Bali plus 67, 68. 67 plus 68 siya. So yun guys, Aerial Flow. Next naman guys, itong Blooming Blossom. Para ka nasa Japan.
Attack 3 random enemies with an effect value of 45. So, kalaban natin tatlo. Pero once na may summon, mamimili lang siya doon para random siya, tatama, para makakapili lang siya ng tatlo dito sa ating Blooming Blossom. Value niyan is 45. Kapag breaker naman guys, ang tinamaan nito, sure na sure, critical. Masakit pa sa masakit. Next guys, Air Slash. Attack in a horizontal line. So, horizontal line guys. Ibig sabihin, padiretso. Horizontal. With an effect value of 50. Pangontra talaga to guys sa breaker. Kasi puro breaker yung kadalasang critical. Itong Air Slash ng ating Samurai. Next naman guys, itong Crescent Moon. Attack the nearest enemies in the row with an effect value of 120. Stuns the target enemy for 1 turn. If attacks 3 targets, the damage will be increased by 150%. So, same guys ng ating aerial flow. Tumataas yung damage na 150% sa row. Yun, no? Tapos may stun pa yung inatake natin. Next guys, itong Dragon Fang. Attack sa single enemy with an effect value of 120. Inflicts freeze for 2 turns. So, mafi-freeze siya guys. Pwede siyang humit, pero in my experience, para siyang, hindi ako masyadong sure pero parang humihina yung damage niya dahil sa freeze. Hindi ko lang din sure guys kung bumabawas yung kanyang speed. Yun guys, yan yung Dragon Fang. Ito naman guys ay Malice. So, removes all debuff effects on all allies and attacks a single enemy unit with 56 strength. Kunyari, mga poison yung kalaban natin, matatanggal yan guys. Matatanggal. Speed down, attack down, matatanggal yan guys. Ayan o. Makaka-damage pa siya sa ating kalaban. So, makukuha lang natin to guys, itong Malice sa Arena 7. So, 3k trophies up. Next naman natin guys, itong special skill ng ating Samurai. So, iba-iba nga pala ng special skill ang ating Samurai. Ang akin ay Evil Vigor. Increase its own attack and speed by 30%. So, attack and speed plus 30%. So, ang bilis na, ang lakas pa. And mag-heal pa siya. Ayan o, 85 HP. So, kailangan natin, pagka gagamitin natin to, lalo kung solo na lang siya, is gamitin natin to pinakauna para doon guys sa ating mga skills na damage type. Yun guys, ang nakuha nga pala natin is Ninja Killer. So, ang ating Samurai ay malakas sa ninja. Increases your base HP by 68%. Ibig sabihin, nadagdagan yung ating buhay. Yan yung passive skill. So, kung di nyo trip yung mga ganyan, pwede kayo magre-roll para speed ang makuha nyo or kung ano ang trip nyo sa buhay. Ano ba ang equipment natin? May equipment ba ang ating Samurai? So, ito, Meditation plus 4%. Ito, Crescent Moon plus 4%. So, ito yung free natin nakuha. Pero ito yung ni-roll natin sa ating shop. Meditation plus 4%. Grabe na yun. Ang 40% na yata yun kapag ginamit ko yung meditation. So, yun guys. That's it. Sa ating pag-aaral ng ating Samurai skill cards and sa ating reroll ng passive skill. Sobrang ganda nitong Samurai kapag may kalabang kayong breaker. So, simple-simple lang yan, guys. Para lalo nyo maintindihan, guys, mag-download na kayo nitong Project Sinnoh. May free tayong Sinnoh, 6. And may chance pa rin kayo makakuha ng NFT box. So, sana guys, may natutunan kayo sa ating guide for today. And mag-comment lang kayo kung may questions kayo para sasagutin natin yan sa susunod na ating guide. Maraming salamat guys. See you next time.